The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that he become like his teacher, for the slave that he become like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household? Therefore, do not be afraid of them. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not 2 sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So, do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. And whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron ho kaming kasamang pare sa dati hong community kung saan ho ako naka-assign, matandang pare, na binibiro ho namin na meron siyang top 3 virtues. May 3 bertud si Father. At ano ho yung 3 bertud na yon? 3 virtues. Yung unang virtue ni Father ay yung humility. Humble ho si Father. Di ho siya mayaman. At napaka-soft-spoken pa nga ni Father. So yung unang virtue ho niya, top 1 virtue niya, humility. At pangalawang virtue ho niya is self-discipline. Napakasimple ho ni Father. Kung tutuusin ay masasabi ho namin na exemplar ho siya sa tinatawag na religious life o religious observances. Masipag ho si Father at maayos sa kanyang gamit at trabaho. At very dedicated sa trabaho niya si Father. At napapansin ho namin na minsan ay di ho siya nalilate sa community schedule. Yung pangalawang virtue ni Father, self-discipline. At yung pangatlo, ito yung biro namin sa kanya. Actually, hindi virtue, pero may parang vice ho niya. Yung pangatlong virtue ho niya ay yung thoughtfulness. Okay na sana si Father, humble, disciplined, maliban ho sa pagiging thoughtful niya. Maalalahanin ho si Father o di ho nakakalimot. Di ho nakakalimot si Father sa mga taong nakakasakit sa Kanya. Di ho nakakalimot si Father sa mga hirap na dinanas niya sa religious life. Siguro nakaka-move on na rin si Father. Nakaka-let go. Pero paminsan-minsan, ipaulit-ulit niyang kinikwento yung mga taong nakakasakit sa Kanya. O di kaya yung hirap na pinagdaraanan niya sa buhay. Na tipong parang dinadala pa rin ni Father kahit papano yung bagay na yan sa mahabang panahon. Tayo din ho kaya, kung titingnan natin yung ating sarili, ano yung top 3 virtues ho natin? Sino ho dito yung humble? Buti na lang ulang tumaas ho ng kamay. Kasi pag tinaas ang kamay, ibig sabihin hindi na ho tayo humble niya. Pangalawa, sino ho yung may disiplina sa sarili? O baka naman, yung foremost virtue ho natin ay thoughtfulness. Di ho tayo nakakalimot
malalahanin ho tayo sa mga taong nakasakit sa atin, sa mga taong nagbigay ho sa atin siguro ng mabigat na problema. Kung yung virtue nyo ho ay thoughtfulness, masasabi ho natin na understandable. Ganun ho talaga ang buhay minsan. Kahit gaano ho tayo ka-humble, kahit gaano ho tayo kasipag, kahit gaano ho tayo kabait, kahit gaano ho tayo kamatalungin sa ating pamilya, sa mga kaibigan natin, meron at merong taong makakasakit sa atin. Meron at merong taong ayaw sa atin. Meron at merong taong kontrabida sa buhay natin. O meron at merong mabigat na problema o pagsubok o pinagdadaanan ho tayo. Na minsan ay parang gusto na ho nating sumuko, gusto na ho nating umiwas, o gusto na ho nating bumitaw. Sa ating ebanghelyo ho sa araw na ito, at kahit sa ebanghelyo ho kaapon, ay pinapaalalahanan ho ng ating Panginoon yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod, na sila ho ay makakaranas ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig. At very consoling ho sa mga tagasunod niya, yung kanyang mga salita. Kahapon sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Do not worry." At ngayong araw naman, sinabi niya 3 beses, "Do not be afraid." At para bang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sinasabi sa atin, always remember, have this always in your thoughts. God is our defense. God is our consolation. At di ho nagkukulang ang Diyos sa atin. At maganda ho nga, i-push pa natin. And Mama Mary is our help. Di ho ba? Nakakatuwa ho, yung local government ho dito sa Manawag, halos buwan-buwan ay nagkakaroon ho ng survey. At isa sa mga items ng survey ay tungkol sa mga dahilan kung bakit yung mga tao ay nagpupunta ho dito. At yung number 1 na dahilan kung bakit nagpupunta ho dito ay dahil ho sa kanilang prayerful intentions. Ibig sabihin, meron ho silang ipinagdadasal at hindi pa ho nasasagot. Sino ho kaya sa inyo yung nandito dahil sa inyong prayerful intentions? Number 1 po yan. Pero nakakatuwa, yung pangalawang dahilan kung bakit ho sila pumupunta dito dahil ho sa thanksgiving, nagpapasalamat. Ibig sabihin, nasagot na ho yung kanilang mga dasal, marahil nasagot na ho yung kanilang hinihiling. Mama Mary is our help. Kaya gusto ko nga ho i-share sa inyo yung isang parang inspirational story ho na paminsan-minsan ay natatanggap po naming mga pare. Alam niyo ho, 2 beses pinapalitan ho ng damit yung ating mahal na ina ng Manawag. Sa tuwing fiesta na ho at may 2 fiesta. 3rd Wednesday after Easter Sunday, yung tinatawag ko natin na coronation feasts or summer feasts. At yung isa naman ay yung 1st Sunday of October. So yung fiesta ho ngayong taon, this coming October 6. At tinatawag natin yan na Rosary Feasts kasi month of October. At meron na hong mga donors, sponsors, yung damit ho. At kinakausap po namin yung mga donors. Pinapakwento ho namin. Kasi mas maganda na yung damit na sinusuot ng ating mahal na ina ay hindi lang ho basta damit, kundi kwento ho yan ng isang pamilya. Ng isang pamilya na nagkaroon o dahil sa debosyon, dahil sa pasasalamat sa ating mahal na ina. At may isang donor ho, yung kwento niya, minsan daw, bumagsak yung kanilang negosyo. At sabay-sabay, hindi nila maintindihan kung bakit sabay-sabay na bumagsak yung kanilang negosyo. Problemado yung pamilya.
At kahit anong dasal ho ang ginawa nila, parang hindi naririnig o walang sagot sa kanilang dasal. At isang miyembro ng pamilya, isang anak, ay nagsuggest, baka pwedeng pumunta muna tayo sa ibang sekta. Siguro naghanap ng consolation. Pero sabi ng nanay, hindi. Punta tayo ng Manawag, magdasal tayo doon. At yung nanay, sabi niya, nagdasalo dito. At napakasimple lang ho ng dasal niya. Sabi niya, Mama Mary, tulungan mo yung pamilya ko. Kapag natulungan mo yung pamilya ko, ibibili kita ng damit. Kaya pumila ho siya. Matagal na taon, pumila para makasponsor lang ng damit ng ating mahal na ina. Kasi naging okay ho yung kanang negosyo, naging okay yung kanilang pamilya. A very simple expression of faith, but that prayer of the mother means a lot. That prayer of that mother speaks a lot. Ano din ho kaya yung pagsubok meron tayo? O ano po yung pinagdadasalo natin? Paalala ho sa atin, have that simple faith, that firm faith, believing in God's words. Do not worry. Do not be afraid. God is our defense. God is our consolation. He hears and answers our prayers in His time, in His way. And always remember, we bear always in our thoughts that the Blessed Virgin Mary, Mama Mary, is our help.